Hello mga kabekada, gawin natin tong rush order cake ng ating client. Kung paano ba natin patitibayin tong ating bottle ng gin sa ibabaw ng cake na hindi siya masisira. First thing we do ay, syempre, para mailagay natin yung bottle ng gin na yan, kailangan natin gumamit ng pampatibay. So itong dowel natin, sa gustro lang yan, na in-split ko lang ang ilalim, then nilagay ko, sa hindi siya center ko nilagay, sa side lang. Kasi nga, kailangan natin maglagay ng name ng celebrant or dedication dun sa may pinaka-cake board. Ang sukat kasi ng ating cake board, 10 diameter. So, 10 inches round po yung ating cake board. Then, ayan, pinatungan ko lang ng foil. Ang pinandikit ko dyan ay tape para hindi matanggal yung ating foil. Tapos, yung ating cake board, ang ginamit ko dyan, nilagyan ko ng styro na 1 inch ang kapal. Nilagyan ko ng ribbon na gold and brown. Then, yung nakikita nyo, kala ko na film ko yung paggawa ko niyang may bilog na parang UFO na silver na yan. Pero madali lang yun. Cardboard lang yun. Then, nilagyan ko lang ng paa na sa gustro. Then, binalutan natin ng foil. Ikinorte ko lang ng ganun. Wala lang, naisip ko lang siya na ganun na feeling ko mag-hold siya dun sa bottle. Tapos, kumuha tayo ng styro na mapapaslant natin yung bottle at mapapatayo natin ng maayos. So, kailangan kasi pag ikaw ay gumagawa ng mga ganyang gravity cake or yung feeling mo engineer ka baga para mapatayo mo yan. Kasi kailangan pag-isipan mo talaga kung paano mo ipapahold dun sa iyong cake. Yung mga ipinapatong mo, hindi ka basta-basta magpapatong ng figure kasi baka mabasag ang iyong cake. So, iingatan na yan. At buti na nga lang at ginawa ko yung mga bagay-bagay na yan kasi hindi ko alam na napakalayo pala ng pagdadalhan yan. So, ayan, tinetesting ko kung mapapatibay ko siya na hindi siya babagsak. Kasi kailangan natin yan na ang mag-hold sa kanya ay hindi yung cake, yung ating ilalagay na pampatibay dun sa ating bottle. So, ayan, inuumpisahan ko na magbutas kung paano natin ipapasok yung ating pinaka-object or yung ating gin dun sa ating cake. So, hindi mo lang basta-basta po ipapatong yan. Abay, syempre, kagaya nga po ng aking pinakita sa inyo, ay gagamitan po natin ng pag-iisip ang paglalagay po natin ng ating mga figure or object na mabibigat na bagay sa ating ibabaw ng cake para iwas disgrasya po tayo ng ating ginagawa. Kasi nga naman, sayang naman ang ating pinagpagurang kung dadating sa ating client ay mawawasak lang ng tuluyan. Parang life lang, iiwasan natin para hindi mawasak ng tuluyan. Ay bakit naman mawawasak kung atin namang pag-iingatan, di ba? Lagi lang may gabay ng ating may kapal. O siya, humuhugot na naman yarn. Tuloy na natin tong cake na ating ginagawa nang makita nyo na ang kalalabasan. Paalala lang po, bago po kayo maglagay ng kahit anong bagay dun sa ating ginagawang mga cake or anuman yung inyong ilalagay ng mga figure, ay kailangan po ay lilinisin po yan. Yan pong ating mga ginagamit po dyan ay may ako pinupunasan simula nung aking binili kasi nga baka makakos po siya ng contamination sa ating ginagawang cake. So kahit na sa tingin nyo ay mukhang malinis yan, pero safety pa rin po yung ating gagawin sa ating mga ginagawang mga pagkain. So siya, tuloy na natin. Inilagay ko po ulit or ibinilik ko po ulit yung cake na tinanggal ko po dyan sa ating kiner para po mas maganda yung lapat ng ating gagawing design. Pagkatapos nga po nating maibalik yung ating mga tinanggal dyan na mga cake, ay nagtunaw na po tayo ng chocolate na may halo pong tubig. Yan po yung ating pinakaganache na isa po sa magdadagdag pa pong magpapatibay po sa ating cake. So kung sa tingin nyo ay mukhang maamos po itong ating cake, huwag po kayo mag-alala, lilinisin po natin ng tissue yan. So tissue po ang ginagamit kong panlinis para po sa mga nagtatanong. Para po pagkagamit or pagkapunas ko po dyan ay itatapon na po agad natin. So pwede naman din po kayong gumamit ng basahan pero make sure na malinis po ang inyong ginagamit. Then lalabhan or hugasan nating mabuti bago po ulit natin ipunas dyan. Bali, ang gagawin po nating design dito ay barrel. So madalas nyo na po siyang nakikita dun sa iba ko pong ginagawang design. So ayan po, nagkulay lang po tayo ng light brown. So hindi na natin tiningkaran kasi gagamit tayo ng airbrush para po sa pagkukulay ng ating cake. So paglalagay po nung pinaka-mark or pinaka-design na parang wood, ay gumagamit lang po tayo ng stick. Wala po tayong ginagamit yan ng mga pattern para magawa po natin yung figure na yan. Iguguhit-guhit lang po natin base po sa ating imagination kung paano natin mapapalabas yung parang wood skin nung ating pinaka-barrel. Then sa paglalapat po ng kulay gamit ang airbrush, gumamit lang po ko dyan ng red, yellow, and brown and konting black lang po para mapakita po natin yung parang realistic na effect po ng ating pagka-wood. Then
nilagyan po natin ng fondant, hindi po natin dinark yan ng black para mas okay na okay po yung dating ng kanyang color. So, ginawa lang po natin is charcoal gray, yung charcoal dark gray yung ating ginamit. Then, ilalagay na natin yung logo. So, ayan, halos tapos na po na yung ating cake at ilalagay na natin yung pinaka-final touch para matakpan yung ilang mga chismis dyan sa ating cakes. And lalagyan natin ng mga tulu effect para naman kunwari umaapaw ang ating barrel. So ayan, okay na yung ating cake. Para doon nga po pala sa ating client, thank you po sa magandang feedback. Napakapulido daw po ng pagkakagawa ng cake. Medyo nangalay-ngalang kanyang binti sa pagdadala nito sa pinaka-venue. Hindi naman po kasi nabanggit sa akin na sa Kalamba po pala ang dala nitong cake. Ayun, pinayuhan ko kasi siya na wag bibitawan ng cake at hawakan lang hanggang makarating sila dun sa lugar. So sa biyahe mula Magdalena hanggang Kalamba ay kalong-kalong niya yung cake. So mga kabikada, hanggang dito na lang po muna at medyo napahaba na po ang aking pagkukwento. Sa mga mag-o-order, just message us at follow nyo yung mga video na aming ginagawa. Sana po ay meron kayong napulot na idea. Maraming salamat po sa pagsubaybay. God bless po.